Good morning guys. Oh, maliit na naman ang boses ng lola nyo. Kailan pa ba lumaki ang boses ng lola nyong madaldal na bungal? Ganito guys, bago tayo ma-excite at kung sa pinaka-aabang-abangan natin itong rally ng dalawang panig. Ano ba ang galaw-galaw naman ng ating ano ba likot-likot naman ng ating camera. Oh, alam nyo guys, masasabi ko ano ba naman itong nangyari dito sa akin ano? Kasi dito guys, na kahit ako'y nasa aking higaan ay ako ay nakapanglamig kasi ang lamig talaga guys. Ay, katayo ay naka ganito. Saan na ba napunta ang usapan natin? Ano ba yan? Lolang ayusin mo. Oh, bakit nagkaganito? Mali ang pagkakakabit ng lolang nyo guys. Sa pagmamadali natin is mali yata ang pagkakakabit ng lolang niya. Ay, hayaan na natin yan guys. Mayroon tayong pag-uusapang napakahalagang bagay. Ganito guys, bago natin tayo ay magbibigay ng ating mga kuro-kuro na naman at hindi yung kuro-kuro ha, mga kuro-kuro at hihimay-himayin na naman natin ang ating hihimay-himayin na naman natin ang mga bagay-bagay sa pwedeng maganap sa ating pinakaabangan na to na rally ng dalawang panig. Masasabi na natin itong dalawang panig kasi di ba mukhang ito ay maglalagay na naman tayo ng mga mukhang ng lolang niya. Kasi alam nyo na siguro guys kung bakit puro may mukhang ito na ay umpisa ng rally na ng oposisyon. Oh, di ba, guys? Oh, ang pangit yata nito, guys. Okay na yan. Pagtsagaan nyo na yan, guys. Mali kasi yung pagkakakabit ng lola nyo. Naku, nadidistract tayo dito sa ating buntot ng ano bang buntot nito? Mukhang buntot yata ito ng hindi natin malaman kung anong kagbuntot dito. Ayan na. Ano ba yan, lolang? Gulo naman ang kwento mo. Saan natuloy tayo? Ano ba yung kwento natin, guys? Ayan kasi kung saan-saan napupunta. Kasi nakaka-distract naman. Hayaan nyo na yan, guys. Tago na lang natin dito. Ganyan, oh. Sige. Oh, tuloy ang usapan. Saan na ba yun? Saan ba tayo napunta? Ano ba yung usapan natin, guys? Ayan kasi. O sige, ganito ang usapan natin, guys, ha? Bago natin komentuhan, bago tayo magbigay ng kuro-kuro o komentary sa magaganap ngayon na alas 6 ng hapon sa dalawang panig na rally. Ano ba yan nangyayari? Sa Davao at doong sa Bagoong daw. Bagoong Pulburon ba? Ay, hindi. Bagoong Pulburon ba yun? Yung rally. Ako, hayaan nyo na yung kabilang rally. Ang pakialaman natin is yung yung sa ating Tatay Digong na minamahal. Ang ating tatay ay mukhang tayo ay pinaglalaban talaga na guys. O suportahan natin ang ating kaisa-isang pinakamamahal na tatay ng bayan na si Tatay Digong. Oh. Teka, ang sabi ko kanina may kukomentaryuhan muna tayo bago yung rally na yan. Ano nga ba yung kukomentorhan? Ay, kukomentaryuhan natin muna. Ayan kasi kung saan-saan na naman napupunta ang pag-iisip ng lolang nyo. Mukhang hinihiram ng konsino dyan. Ganito guys. Ay, oo, ganito guys. Itong kukomentaryuhan muna natin ang about sa mukhang hindi na mapigilan o kaya hindi na nasusunod ang inyong kuting-kuting dyan. Ganito ang nangyari. Kung noon ay may pa-hashtag si TP ng protect, ano ba daw yun? Protect President ba yun? Duterte noon? Ano ba yun? Yan kasi guys. Oh, yan halaya kung ano yung, di ba noon si TP is may pa-hashtag pa siya noon na mukhang ito ang sinabi niya pa noon na si ating Kuya Bongo na lang ang nagmamaniobra sa ating tatay. Kaya kailangan na ng kung anong aksyon. Ganito. Yan ang pagkakaintindi ko sa sinabi noon way back pa. Noong pang before election ng 2022. Hindi kasi nung parang natutunogan siguro niya na papanig sila doon is gano'n ang ginawa nila kay Tatay Digong na wala na daw parang si ating Kuya Bongo na lang ang nagmamaniobra daw. Kaya, di ba, parang mukhang gusto pa nila kung ano pang gusto nilang gawin kay Tatay Digong noon kasi hindi na nga daw ang nagdedesisyon sa mga bagay-bagay, di ba? Tapos,
ano na, nasaan siya ngayon? Kung siya ay may pa-hashtag noon, tayo ay mag-hashtag din na ngayon na, where are you, Tepe? Where are you? Di ba? Kasi ano nangyayari ngayon? Kung ito ay itatanong ninyo guys, kung bakit tayo mag-hashtag ng where are you, Tepe? Kasi, ganito. Di ba? Nung sinabi ni Kukaing na ganyan, na ayaw niya ng PI na yan. At 'di ba? O ano nangyayari? 'Di ba? Parang tuloy-tuloy, 'di ba? Mukhang tuloy-tuloy pa rin at mukhang nakaakyat na nga daw sa Comelec. O ano ang ibig sabihin ng lola nyo? 'Di ba? Hindi siya pinapakinggan. Mukhang hindi na yung mga gusto niyang mangyari ang nasusunod. Mukhang may nagmamaniobra na sa kanya, 'di ba? Tepe, ano nang ginagawa mo? Nananahimik ka diyan, maligaya ka siguro, ha? 'Di ba? Pag may mga ganyang nangyayari, as kailangan may aksyon na diyan na kung hindi na nasusunod ang pinakamataas at ang nasusunod na yung sa ibaba. Ano nang mangyayari? 'Di ba? Na sa bibig pa mismo nga ni Palangga lumabas na may usapan pala daw yatang ganyan, ha? Pinadaan niya pa sa mukhang may usapang ganyan na pag labas ay o kaya pag nakaupo si Kuting si Ating pala nila ang magpapatakbo. Di ba hindi pwede yung ganyan? Di ba? Panluloko yan sa taong bayan, di ba? Tapos ngayon na napapatunayan talaga na mukhang hindi siya ang nagpapagalaw ng ating bayan. Ano nang ginagawa niyo diyan? Di ba bawal yan? Di ba hindi maganda ang nangyayaring ganyan? Katulad yan na mukhang di ba? Kakapa-interview na lang na hindi daw pa sa papapasokin, hindi pa papasokin, mukhang nakapasok na nga. Na mukhang wala siyang kaalam-alam. Wala ba siyang kaalam-alam? Mukhang nagwawalang kaalam-alam. Yan ang tanong ng lola niya. Totoo bang ayaw niya sa PI na yan? Nanggagaling lang sa bibig niya yan. Deep inside, siya din pala ay may kagustuhan na yan. Kasi kung talagang kung ayaw niya yan, may gagawin siyang paraan, di ba? Naglilit na naman ang boses ng lola niyo, guys. Di ba? Pag iyon ang sinasabing, pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming dahilan. Maraming paraan. Ayusin mo, lola. Mukhang baliktad. Tama ba? So, tumatayo na naman tuloy ang ating mga buhok sa sobrang problema natin. Di ba? Pag mga ganyan na hindi mo na kontrol ang iyong pinamumunuan, ano pang silbi mo dyan? Di ba? Hoy, Tepe, where are you? Di ba? Ganyan na napansin mo yung si Tatay Digong noon. Bakit yung iyong katabi? Yung pamilya ay hindi mo na. Mukhang pamilya mo na yan eh. Yung pamilya mo hindi mo nakikita. Pero noon na si Tatay Digong is nakita mo. Bakit may wala kang nakikita ngayon? Yan ang tanong ko sa'yo, Tepe, ha? Tepe, mukhang nasasarapan ka dyan kung nasaan ka man, ha? Sinusundan kita noon. Pero nung niligaw mo kami, ay, tumiwalag ako sa'yo. Kaya ngayon, alam na alam ko kung ano mga pinagsasabi mo noon kay Tatay Digong na hinahawakan na siya ng iba, hindi na siya yung minamaniobra na siya ng iba. Ngayon, anong nangyayari dyan sa tatay mo? Ay, sa kapatid mo. Kapatid mo ba yan? Kasi ampong ka na yata dyan eh. Yan lang paningin ng lola nyo, ha? Mukhang nagpaampong ka na dyan sa pamilya na yan. Hindi mo nakikita ang kuya mo kung ano nang nangyayari. Mukhang hindi na siya nasusunod, di ba? Ayaw na ng PI, sabi niya. Bakit? Tuloy-tuloy pa rin daw, ha? At mukhang nakakaakyat na dyan kung saan. Tapos, kung ano-ano pang mga pinagsasabi ni Palangga ninyo na wala naman siyang ginagawa yan, kundi yung si Butod daw ang nagmamaniobra. Di ba? Yun nga lang ay kailangan talagang patunayan niya ni Palangga man kung ano mga pinagsasabi na yan. At pag napatunayan talaga yan, wala nang dahilan pa. Bakit pa siya nandyan? Niloloko na lang ang taong bayan na siya ang ibinoto. Tapos, iba naman palang magpapatakbo. Di ba? Masyado kang sensitive pagdating dyan. Nasilip mo nga si Tatay Digong na siguro naman noon ay nagpapahinga lang kasi masyadong na-stress sa ating bansa kasi napakalaman ng problema at napakarami pang nagtutuloy sa kanya noon ng mga pilawan dyan. Pilawan. Ano ba yun? Pilawan ba yun? Bahala na kayo guys mag-intindi doon sa sinabi ng lola nyo. Pero, di ba, ngayon ay bukod tanging napakababait at wala man lang na tumitira dyan sa kung anumang mga kakamalian dyan. Na samantalang nung ating Tatay Digong ay halos araw-araw silang nandyan sa kalsada kung ano-anong mga daladalang pinagsusunog dyan. Tapos ngayon tahimik na tahimik sila.
Talagang nagkakaisa sila. Oh. Mukhang Wala nang oposisyon. Nakakita ba kayo na bansa na walang oposisyon? Oh, kaya ngayon ay ipunta na natin ngayon guys doon sa pag-uumpisa ng rally ng ating Tatay Digong na mukhang nagiging ito ay umpisa na magkakaroon na ng oposisyon. Dahil kinakailangan ng isang bansa ang palaging may oposisyon, ha? May opposite side na. Hayaan nyo na guys, mag-English ang lola nyo. Maawa naman kayo. Gusto man lang mag-English ng lola nyo kahit konti. Opposition man lang, opposite side. Hindi pwedeng isa na lang ang side ng bawat isang bansa na wala nang kukontra. Dito nga sa aking bansa ay wag lang para atin-atin lang ito. Mukhang pagdating dyan sa may opposition is mukhang nagsasabunot ang pangay. Sa atin-atin lang to guys. May nakita ako, napanood ako sa TV na umakyat pa sa upuan, nagkandahulog-hulog pa yung babae dahil sa sobrang ng pagka-oposisyon nila. Samantalang sa atin, tahimik lahat. Samantalang sa atin is mukhang tahimik lahat. Nagkaisa at nagsama-sama sila. Kaya wala nang naaamoy ang mga namamaho na. Kaninong kanta ba yun? Sino bang nag-compose nun? Mukhang ikaw lulang nagkukumpos ng kanta mong sarili. Kadalasan naman tayo nagkukumpos ng ating kanta, di ba? Asan na ng ating medalyon? Nasa ako. Nandoon sa taas yung ating medalyon, guys. Titignan sana natin kung ano ang pwedeng mangyari sa itong ating rally na tong dalawang magka-opposite side na dalawang rally guys. Oo, mukhang exciting ito at mukhang ako'y nagiging linlin na naman at mukhang ako'y na naman kinakabahan at nababahala na naman kung saan mapupunta ang ating Inday sa pagkakataong ito, kung saan siya pupuntang rally guys. Oo. Ayan guys, mukha na tayo ditong somo. Ay, ano ba yung tawag noon? Yung rugby. yung hindi yung hinihit-hit ha. May rugby dito sa aming mga yung ano ba yun? Yung game, yung pangalan ng grupo ha, rugby. Kasi bakit rugby? Yung pag nahawakan nila yung bola is hindi na sa kanila nawawalay. May pangalan dito ng na may pangalan ng team ditong rugby team. Kung saan kayo mapunta, baka hindi na naman ibig sabihin ng rugby sa inyo dito. Game yung guys, yung team group yun. Name of group of team. Tama ba yung English natin? Saan ba napunta yung usapan natin? Ayan kasi napunta sa rugby. Diba? Ano ba yung usapan natin? Naku, sandali, mag-isip muna lola nyo. Mukhang tumalon tayo sa ating topic. Nasaan ba na tayo napunta? Ano ba yun? Bakit napunta sa rugby yung ating usapan guys? Oo nga, paano tayo napunta sa rugby? Ayan kasi lola. Sa sobrang daldal mo, kung saan napupunta yung topic, meron ba naman ganyan? Hinihilo mo yung mga viewers mo naman, maawa ka na nga, bungal ka na nga, makakapasok na nga sa bibig mo, sa sobrang laki ng bibig mo, ang mga viewers mo, nililigaw mo pa sa iyong mga kwento. Ay, saan ba yun? Napunta yun tayo saan guys? Kung saan papanig ang ating Inday, kung siya ba ay mananatiling team, unit team, kung siya ba ay mananatili doon sa kanilang pagkakaisa doon o mapupunta na siya sa opposite side. Liit naman ang boses ng lola nyo guys. Saan kaya mapupunta ang ating Inday sa dalawang grupong ito ng rally guys? Ito na naman ang nakaka-excite natin at papakaabang-abangan natin kung talagang saan sila pupunta. Ang tingin ko dito guys, ito ay aking mga opinion na naman. Magbibigay tayo ng mga kuro-kuro at palilikutin natin ang ating mga isipan at kahit na maliit na ang utak ng lola nyo ay gumagana din paminsan-minsan. Ganito. Mukhang ganito ang naaamoy ng inyong lolang madaldal guys, na mukhang ganito ang mangyayari. Pwedeng pumunta din doon sila ating Inday pag-umpisa at napakadali namang lumipad papunta ng Davao, di ba? Kasi kapag nahati na talaga at hindi na talaga siya sumipot doon at doon na talaga siya sa Davao, is talagang mapapatunayan na natin na wala na yung pagkakaisa nila doon. Ito ang aking kuro-kuro diyan guys. At ito naman is mukhang dahil 'di ba, sinabi na ng ating doon na kahit mag-isa na lang siya, is dito siya
Ay, kaya nadighay na naman lola nyo. Guys, bakit kasi pag tuwi tayong magdadaldal is nabubusog ng hangin ang lola nyo? Dali. Busog ng hangin ang lola nyo pag nagdadaldal kasi sa sobrang laki ng bibig, nahagop niya lahat. Nasagip niya lahat yung hangin na dumadaan sa kanyang lugar. Ay, susunod, paano kaya natin paliliitan yung bibig natin, guys? Magpunta tayo sa doktor at ipatahik natin dito ng konti nang hindi natin nasasagap lahat yung hangin na dumadaan sa atin. Naku, Diyos ko. Narinig nyo yung guys? Mukhang may dumadagong sa taas na napakalaking tatay digong doon. Nataba. Mukhang bababa pa yata dito. O may bisita yata siya. Hayaan na natin siya. Tulo yung sipon ng lola nyo. Hanap tayo ng tissue. Nakaka-distract talaga itong inyong tatay taba dyan sa taas. Tulo to yung sipon ang lola nyo. May kahonsyo ang lola nyo. Alam niyo yung kahonsyo, guys? Yung yung allergy sa yung di ba mayroon tayo dyan na mga fine tree. Pag iyan ay namulaklak at nagkaroon ng bunga na at biglang iyan ay mayroong mga yung parang mga pulbos na kulay dilaw yata yon na pag umihip ang hangin is tumatalsik sila kung saan-saan na nahahagip ng napakalaking butas ng ilong ng lola nyo at ito ay nagkaroon ng allergies sa ilong ng lola nyo. Ay, saan ba tayo napunta? Ganito na ang nangyayari sa lola nyo, guys. Sa sobrang laki ng bibig, saka sobrang kakadaldal is napuno-puno na yung kanyang tiyan ng hangin, kaya siya panay ang dighay. Tapos, sa sobrang laki ng kanyang ilong, ayun ang nasasagap ng kanyang ilong, yung mga sinasabi ng lola nyong parang powder ng bulaklak ng pine tree. Pag namulaklak ang pine tree, yun ay nagiging kahonsyo ng lola nyo. Kahonsyo is allergy. Sandali, saan na ba napunta yung ating ba tayo dito? Nagdo-doctorize ba tayo? Sabi ng lola nyo. Napunta na tayo sa mga sakit sa ilong. Napunta na tayo sa lalaki ng bibig. Saan na ba yung kwento natin about sa rally? Ganito ang naaamoy ko dyan, guys. Para naman, walang lamangan, ika nga, o kaya walang tampuhan. Ito ang tingin ko dyan. Na pwedeng pumunta ang ating inday doon sa kanilang rally para makipagplastikan. Mapagalitan tayo ni ating inday. Hoy, hindi yun ating inday ang sinabi ko, ha? Nadulas lang ang bibig ng lola mo. Mahawa ka naman sa lola mo. Nobody's perfect. Nobody's perfect. Sabi nga nila. Nobody's perfect. Sabi nga nila. Tatanggalan naman. Kasi pinipilit yung kasi mag-English ang lola nyo, Hindi. Siya lang pala nagpipilit mag-English naman, guys. Oo, ayan kasi ang Bisacol is ganyan. Hindi naman, ikaw lang siguro, lola. Nandamay ka pa. Ganyan, napakahirap sa aming mag-English, guys, kasi matigas na yung aming pananalita, ay ang tono namin is matigas na nga. Napipilipit pa yung dila ng lola nyo. Buti nga hindi na siya naging Bisacol sa kanyang panananggalog. O hayaan nyo na, maging matigas man ang kanyang dila. Sa English man lang. Saan ba? Nangangati tuloy ako, guys. Ganito pa rin dito. Pag nga may nangangati ka pa, mangangati pa yung mga balat mo kasi dry na dry nga. Tapos, pag hindi ka makapaglagay ng pangpadulas-dulas sa iyong kutis is napakakati. Katulad nito. Yung mga damit mo is yung parang mga balahibo, nangangati ka na. Sana ba napunta talaga? Tuluyan ng naligaw ang ating kwento. Sabay? Makati, ayan, Makati, ito, Makati to. Yung parang kang kinikiliti na hindi mo maintindihan. Parang kang kinikiliti ng iyong boyfriend. Tayo ng ating tatay digong doon sa taas. Nataba. Ang gulo-gulo ng lola nyo, guys, no? Nahihilo na yata yung aking mga viewers sa akin. Kasi hawak-hawak ko lang ang aking camera, guys. Ganyan tayo. Wala man tayong studio. Wala man tayo. Kahit holder lang ang meron tayo. Ang laki-laki na ng mukha ng lola nyo. Nangangalay pa yung kanyang paa. Wala nang pakiramdam. Ano ba yan? Nakasalampak kasi tayo dito. Yung upong upong gorila. Minsan napagkamalan ko ang gorila ang mukha ko. Sobrang ang laki ng talaga, guys. Dalawa ng baba ng lola nyo. Sa sobrang laki na ng mukha. Mukhang siya na lang ang nagkasya dyan sa kanyang screen. Ay, naku, sana na. Alam nyo, ito na naman. Nakaka-distract naman itong ang kati-kati na nga. Nakakakiliti pa. Nanliliit pa ang boses. Ay, naku. At itong PI na to, ang napakalaking
Ang PI na yan ay napakalaking problema ng ating bayan, guys. Mantakin nyo yan. Halos wala nang nagawa ang ating mga senador, kundi magpagdebatehan ang about dyan. Tapos, yung mukhang nagkakagulo na sila doon sa nagkakagulo na ang dalawang panig na yan. Ano pang mangyayari sa ating mga senador dyan? Wala na silang magagawang batas dyan kung yan na lang ang palaging pag-uusapang ang PI na yan. Wala bang katapusan ang PI na yan Ang mga PI naman ano ba naman yung PI na yan? Yan, ang PI na yan ay napakalaking issue na. Sino ba naman lulukuhin nila dyan na walang alam ang sa taas dyan? Na kunyari lang siguro na ayaw niya, pero alam niya naman na sila ang ang tatamasa dyan pag nakalabas yan. Kaya siguro na nahimik na lang sila. Kasi, ganito ang mangyayari dyan. Mukhang ito na lang ang pinag-uusapan ng ating mga, ng dalawang lawmaker natin dyan. Wala na silang magagawa dyan. Pinasapasahod natin sila dyan. Dahil lang dyan sa pagdidibatehan nila dyan sa PI na yan. Ano mapapala natin sa PI? Wala na nga tayong mapapala sa PI na yan. Wala pang mangyayari sa ating mga pinapasahod dyan, kundi magdebatehan dyan sa mga PI na yan. Ano ba, bakit hindi pa tapusin ang PI na yan naman? Nakaka-PI. Sinabi na ng inyong nasa taas na ayaw nyo ng ganyan. Tapos, tuloy-tuloy pa rin daw kayo dyan. Ano naman ang ginagawa ninyo sa bayan natin? Maawa naman kayo naman, mga lawmaker dyan. Kung isa lang ang talaga ang may kasalanan dyan, tanggalin na yan kung ayaw makinig sa sa kanyang nakakataas sa kanya. Kung siya na ang nasusunod yan, talagang may usapan lang talaga sila na hayaan mo nang ako na ang masira. Basta tayo naman makikinabang nito. Baka may usapan na ganyan Hindi ko sinabing, liwanag naman. Ano naman ang nangyayari sa lulan ninyo, guys? At kung hindi na siya ang nasusunod naman, guys, ano pa ang silbi niya dyan? Kung totoo talagang hindi siya ang nasusunod at si Tamba, ano ba naman nangyari? Kung si Tamba na talaga ang nasusunod dyan, edi siya na ang paupuin mo dyan. Kung siya na talaga ang nasusunod dyan, umalis ka na dyan. Kung hindi mo siya kayang pasundin sa'yo, sa mga kagustuhan mo, ba't nandiyan ka pa? Si Tamba na ang paupuin mo dyan. Yan ang sinasabi ni Kuya Pulong na naghahari-harian. Siya na ang gustong maging hari. Siya na ang paupuin mo. Umalis ka na dyan kuteng-teng. Siya na ang paupuin mo dyan. Ang liliit ng boses ng lula mo. Kasi masyado na tayong naririndi yan sa PI na yan. Bukod sa tayo ay na-stress na masyado dyan sa PI na yan, is nasasayang pa ang mga pera natin, ng bayan. Sa bagay, hindi naman kayo nag-ano dyan kasi hindi kayo naghihirap. Yung mga naghihirap na walang makain, is sila ang apektado dyan. Kasi instead na matulungan ninyo yung naghihirap, na-focus na ang inyong mga trabahong lahat sa isang PI lang na yan. Maawa naman kayo sa mga naghihirap. Hindi naman kumo kayo dyan may pinag-uusapan, hindi itigil na nila ang kanilang kagutuman. Oy, huwag ka munang magutom kasi mayroon pa kami ditong pinagkakaabalahan na PI. Isarado nyo muna ang mga bibig nyo, huwag muna kayong magsikain at yung mga tiyan ninyo ay pagpahingahin nyo muna sa pagkain. Hindi naman pwedeng ganon, di ba? May kumakain ang tao sa araw-araw 3 beses, may snack pa, mayroon pang midnight snack. Tapos kayo dyan, busy kayo dyan sa mga PI na yan. Paano na yan? Yung mga naghihirap, lalong naghihirap. Yung mga walang pambiling pagkain, lalo nang wala nang pambiling pagkain. Naman. Alam nyo, nakakarindi na yung PI na yan. Ibasura nyo na yan kasi ayaw ng taong bayan yan. Tsaka ganito. Diba? Siya ang talagang promotor na sinasabi ng kahit sinong mukhang napakarami ng ebidensya sa kanya na siya ang promotor niyan. Yan si Tamba-Tamba ang promotor niyan. Tapos, pagdating sa ratings, pagdating sa survey, is 0.30 ba yun? 0.38 yata yun yung kanyang, wala pa nga sa 1% yung kanyang, kanyang rating. Tapos, paniniwalaan yung legal ang pagpapapirma na yan. Sino ba naman lulukuhin nyo yan? Yung mga walang utak? Sa percent pa lang, ipadaan na lang natin. Ganito na lang guys, gawin natin. Nalilit na po si ganito ang gawin natin. Diba? Kung kayo naniniwala sa survey na yan, idaan na lang natin sa survey. Kung halimbawa siya ang pinaka top 1 sa survey, maniniwala pa tayong legal ang perma dyan.
Oh, kasi suportado siya ng taong bayan. Eh, samantalang siya wala nga siyang 1%. Saan siya nakakuha ng mga perma na yan? Na nakakaisa, na maipapatupad niya ang kanyang gustong batas na yan, na wala naman sa kanya, wala naman siyang kakampi. Ano yan, magic? May magic na yung taong bayan na nagpirma dyan. Oh, mas maniniwala pa tayo na talagang mahal siya ng taong bayan, kaya nagpirma dyan. Oh, kasi siya yung top 1 eh. Mas maniniwala pa ako kung si Inday Sara ang may gusto sa batas na yan. Kasi nasa top 1 siya sa rating. Siya ang pinakamataas sa ratings. Oh, ibig sabihin, ang daming sumusuporta kay Inday, kaya napirmahan ng legal ang mga perma na yan. Oh. Kasi sinusuportado nga nila si Inday. Kasi sa ratings pa lang is panalong-panalo na si Inday. Yung wala nga sa 1% is makakapatupad ng batas na nagdaan pa sa permahan. Oh, yan ang isipin natin, guys. Kung paano ang isang wala ngang 1% na tao ay makakapagpatupad ng batas na sa perma-perma pa na yan. Oh, sino ang pipirma dyan? Kung sabihin na nagpapapirma is ito ang batas na ginagawa ni Tambaloslos, kaya pirmahan nyo nang walang kapalit. Oh, dahil nga sinusuportahan nila si Tambaloslos, ang mga Tambaloslos, ay kaya nga sinusuportahan nila yung mga Tambaloslos yan, kaya nga sila nagpirma ng legal na walang kapalit o kaya walang ipinangakong kapalit. Oh. Pero dahil nga sa wala man siya sa wala siya sa pinakamataas man lang. O kaya wala man lang siya sa pangalawa siguro. Pwede pang maniwala pa tayo dyan. Kung nasa pangalawa man lamang siyang sa mga survey na yan. Sinong nagpirma dyan na wala man sa kanyang nagsusuporta? Kundi 30.30 daw yun. Wala pa nga wala pa nga nakarating sa 1%, pero nakarami na siya ng pirma. Nakapagtataka naman yan na napakarami niya palang support, napakaraming nagsusuporta pala sa kanyang batas na yan. Bakit sa survey is nasa kulilat siya? Sinong maniniwala naman sa iyo, Tambaloslos, na iyan ay dinaan mo sa legal, ang pirmahan na yan? Sa ratings pa lang, nandoon ka na sa pinakababa. Nandoon ka na sa ibaba. Tapos yung gusto mong ipatupad na batas is diretsahin na namin ikaw dahil ikaw nga ang mga ikinakanta ng kung sino dyan. Tapos marami na nga daw na tawag dito na ebidensya na ikaw nga ang itinuturo, tapos ngayon nga dyan na wala kang alam. Sino naman maniniwala sa inyo? Uy! Kahit si Kutingting, sino man maniniwala sa kanyang ayaw niyan yan Bakit nakakalusot yan kung ayaw niya? Ibig sabihin, siya? Useless siya dyan. Kasi, wala pala siyang silbi dyan. Hindi naman, yung ayaw niya is natutupad. Meron bang, kung ikaw yung nasa itaas, ikaw yung busing, tapos yung ayaw mo is patuloy na ipinapatupad, tahimik ka na dyan. Basta naglabas ka lang ng isang statement mo dyan na, ayaw ko niyan. Baka naman is may usapan kayo dyan, sige, sasabihin ko, ayaw ko niyan, pero ituloy nyo yan, ha? Na ganyan tuloy ang pumapasok sa aming mga isipan dahil sa ganyan ang nangyayari. Nauubos ang pera ng taong bayan sa atin. Sa issue na yan ng PI, ha? Kayo, ha? Tinok kayo dyan, ha? Yung ayaw ng bossing ninyo is huwag nyong ipatupad kasi ayaw nga, sinabi ngang ayaw, pero anong ginagawa nyo at pinapagpatuloy nyo pa din. Naku, Diyos ko, ako'y hindi pa ako makaigi. Ay, naku guys, ano nangyari naman sa akin? Kaya tamba-tamba naman, tigilan mo na yung PI na yan kasi walang maniniwala sa'yo. Buti kung ikaw ang top notcher sa mga survey, di maniniwala pa kaming suportado ka ng inyong ng mga nagpipirma na yan. Pero nasa kulilat ka naman. Tapos yung batas mo is maaaprobahan na. Sinong pinapirma ninyo dyan kung wala naman, hindi ka nga nakaakyat sa pangatlo man lang sa survey. Kaya sa pa lang,
Sa survey pa lang, alam na hindi nyo idinaan sa legal ang perma-perma na yan. Oh. Ay nako. Sino lulukuhin nyo dyan? Mga grade 1? Kahit grade 1 nga, hindi mo na maloko ngayon. Mas matatalino pa nga yata sa teacher minsan. Hindi naman, guys. O, di ba? Nag-iisip na ang taong bayan ngayon, hindi na nung time noon na, ibagsak na. Puro na lang, ibagsak na ang alin. Ang baraha, ibagsak. Pusoy na. Ay nako, mukhang nagsugal ka lola ha. Hindi, narinig ko, nakikita ko lang yan doon sa aking mga kapitbahay. Ay nako, kung ano na mga pinagagawa ng lola nyo, guys. Alam nyo bang sumasakit ang ulo ng lola nyo? Hindi ko alam kung bakit sumasakit ulo ko. Nasobrahan na tayo ng stress siguro. Tapos ito pang nakaka-stress pa itong mga, ito naman Senado. Napakatagal na pala ng perma na yan. Ngayon pa kayo nangangawa yan kung kailang patapos na at mukhang malapit ng mapatupad ang batas na yan. At siguro kung hindi pa kayo masasagasaan, hindi pa kayo dyan mag-aalma at magwawala yun yung isa dyan. Nakita kong halos lumuwa na yung kanyang mga dalawang dila. Ay, isang dila lang naman. Kung hindi pa siguro kayo masasagasaan dyan at mawawalan kayo ng trabaho, hindi pa kayo aalma. O kaya tulog kayo, hindi nyo ba alam kung ano na nangyayari din sa kapitbahay nyo? Hindi kayo naging mga marites diyan. Mas alam pa nga ng kapitbahay natin minsan yung yung mga takbo ng buhay doon sa kabilang bahay. Minsan may alam mas may alam pa yung mga marites diyan kaysa sayo. Wala man lang kayong nabalitaan diyan na napakatagal na pala yan. Bakit ngayon lang kayo dyan magngangawa-ngawa na halos matanggal na ang dila ninyo dyan? Magkapiglas-piglas ba yun? Magkatanggal-tanggal na yung inyong alangalan dyan sa sobrang kakadaldal kung kailan huli na. Kung kailan malapit ng huli na, ano pang magagawa ninyo dyan? Matanggal man dila nyo dyan kadaldal kung mga nakaperma na dyan kung saan. Kaya dapat ibasura yan. Kung iyan talaga ay mapapatupad, guys, hindi ako naniniwalang walang alam dyan si Kuting. Iyan lang ang masasabi ko dyan. Siya siguro ang pinaka-leader niyan kapag yan PI na yan ay napatupad. Hindi ako naniniwalang dyan na si Tambaluslos lang dyan. Ako, Diyos ko, kung iyan ay mapapatupad, ako ay nakakasiguro na hindi lang si Tambaluslos may gusto niyan. Ito ay opinion lang ng lulang madaldal. Naku guys, ihanda natin ang ating mga sarili sa napakarami pang panglilito sa atin ng grupo na yan. Nasasayang ang ating panahon. Nasasayang, buti na lang kung walang mga naghihirap. Kailangan kayo ng mga naghihirap. Pagsilbihan nyo ang bayan, hindi yan maubos na yung time ninyo sa PI na yan. Ibasura na yung PI na yan kasi ayaw ng taong bayan. Sumisigaw ang taong bayan na hindi nila alam kung bakit sila nakapagpirma dyan dahil iba ang ipinangako ninyo sa mga nagpirma daw dyan. Tapos, nasaan ba ang inyong kapal ng mukha kung iyan ay mapapatupad ninyo dyan na sa ratings pa lang is nandoon kayo sa pinakaibaba? Sinong paniniwalain nyo na nagpirma ng legal ang mga nagpirma dyan? Sinong nagpirma dyan mga kaluluwa nila? Na kung sinabi nyo ang tamang dahilan sa kung bakit sila magpipirma, sinong pipirma dyan na hindi nga nila alam yan siguro kung ano nangyari dyan? Ano yung PI na yan? Ay naku, huwag niyong lulukuhin ang taong bayan naman. Kung gusto niyong maupo dyan, daanin niyo sa legal. Daanin niyo sa legal. Ang mahirap kasi nito. Wala nang umiimik dyan sa mga kalsada dyan na, bagsak. Ano ngayon? Ganyan ang nangyayari. Ngayon kayo kailangan dyan para ibagsak nyo ang hindi ayaw ng taong bayan na yan na batas na mukhang maaaprubahan na yata. Asaan na yung mga ibagsak dyan? Baka binagsak na kayo dyan. Baka pinagbabagsakan ang harapan ninyo dyan ng kung anong makapal. Kaya nanahimik na siguro kayo man dyan. Ay naku, napakahirap nito guys. Yung nauubos ang panahon natin sa isang PI na yan na nagkakagulo kayo dyan. Paano na ang taong bayan nito? Lalong naghihirap. Wala man kayong ginawa yan kundi
bangayan dyan sa PI na yan, ay basura nyo na yan para matapos ang problema natin at magkapag-umpisa kayong pagsilbihan naman ang taong bayan ng mga gutom na, baliktad ng sikmura, wala nang makain doon sa amin. Panay tawag sa akin dito. Oh. Walang mga pambigas. Paano nang gagawin natin ito, guys? Bigay ko dyan na pambili ng bigas. Grabe, ang bigas pa lang is kahit may sahod ka ditong paghati-hatiin mo man lang is hindi ka man lang makabili ng isang sakong bigas dyan sa akin. Naubusan na ng hangin ang lula nyo. Grabe na talaga ang nangyayari na yan, guys. O, kung hindi pa tatapusin ang usapin na yan sa PI na yan, babaliktad mga sikmura ninyo, guys. Walang tutugon sa inyong kahirapan. Kasi naubos na yung time nila doon sa PI na yan, na wala na silang nagawang iba dyan, kundi imbis na mag-isip sila ng paraan kung paano matutulungan yung mahihirap na hindi na maghirap na ng maghirap, is wala nang nagawa, kundi yung PI na yan. Puro na lang PI na yan. Ay, naku, Diyos ko talaga, guys. Na bawat patak ng isang araw is may kumakalam na sikmura. Yung mga sikmurang kumakalam, tapos inuubos nyo ang oras ninyo dyan sa PI na yan. Ng mga tambaluslos dyan. Puro na lang tambaluslos. Tapos, puro na lang sila nagkakaisa. Wala na yung mga ibang sakit. Samantalang nung time ni tatay na hindi ganyan sila naghihirap is, puro na lang ibagsak ng kung mga ibabagsik nila dyan. Biliit naman tuloy ang boses ng lola niyo. Grabe talaga, guys. Oo. Kaya, ngayon, ito ang pakaantayin natin, ang dalawang rally na yan. Diyan natin makikita, guys, talaga, kung mayroon pa talagang mga magsusuporta sa ating Tatay Digong. At may mga magmamahal talagang tunay sa kanila. Dito natin makikita ang tunay na malasakit nila sa mga tunay nagmamahal sa ating bayan. Nahilo na yata ang aking viewers. May 18 viewers na tayo. Ay, 18 viewers. Mayroon na tayo, guys, 18 subscribers. Thank you sa mga nagsasubscribe sa lulang madaldal na bungal, na dalawang baba. Sa sobrang laki ng bibig, lahat ng dumaang hangin ay kanyang sinagap. Kaya panayandighay, walang tigil. Hindi yan ang topic natin, di ba? Sabi ko, nagpapasalamat ako sa aking mga subscribers. Sa akin, napakapagmahal. Kahit hindi kayo nagla-like at nagko-comment sa lola nyo, ay pinipindot nyo talaga. Love na love ko talaga. Mahal na mahal ko kayo lahat, guys. O, pinag-aaksahayahan nyo, pindutin ang subscribe para lang sa lola nyo. Kasi nag-18 subscribers na tayo. Nagmula lang tayo sa isang subscriber. Thank you, guys, sa pag-subscribe sa lola nyo. Ay, kayo'y nag-effort kayo. Nakabingi tuloy ang bibig ng lola nyo sa trying hard kasi mag-English. Nakakabingi tuloy ang ating mukha sa pagsasabi ng effort. Tabingi na ba ang mukha ng lola nyo, guys? Nag-effort pa talaga kayo, guys, na ipindutin ang subscribe para sa lola nyong madaldal. God bless you all, guys. Thank you sa mga nagsasubscribe sa lola nyo at sa mga nanonood sa lulang napakadaldal na minsan is halos malunok na kayo sa sobrang laki ng bunganga ng lola nyo. Kaya nga siya ay lulang madaldal. Kasi tingnan nyo naman, sobra naman daldal, guys. Kasi sobrang laki ng bibig kasi. Saan naman manapunta ang lola nyo, guys. Thank you talaga, guys. Thank you sa mga nagsasubscribe sa lola at nanonood kay lola. Meron na tayo, hindi pa rin tayo umaabot ng 200 views. Pero yung total views natin is malapit na rin tayo mag 3K views. Kailan kaya tayo magkakaroon ng 3K views sa isang buwan natin dito is may magkaka 3K views pa lang tayo. all over. Sa lahat-lahat nating video. Mayroong 17 views, mayroong ilang views yata. Meron tayong, ang pinakamaliit natin views, yung unang-unang video natin. Paano kaya yun mapapanood? Hindi na ba napapanood, guys, ang nasa, yung ibang videos ba is hindi na ba yung napapanood? Kasi na-stuck na sila doon sa napakaliit na views. Yung pinakauna kong video. Ayan, kasi pasok-pasok ka dyan, wala ka naman alam lolang kundi dumaldal. Sa sobrang kadaldalan mo, nabungal. Naku, naliligaw na naman tayo, guys, sa ating kwento. Yan lang ang mga pag-aaral ng lola nyo sa mga pwedeng mangyari na
Diyan sa dalawang rally na yan, guys. Oo. Yan ang nakikinikinita ko na kung pagbibigyan nila o kaya para walang gulo, ay pwedeng pumunta muna doon sila Ating Inday at umuwi dyan sa Davao. Pero kung talagang sa Davao na talaga siya, tapos na talaga ang kanilang samahan, doon na talaga makikita na hindi na babalik sa kanila ang ating Inday. At doon pa lang tayo mapapalagay na talagang siguro next ay sa 2028 ay siya na ang ating pinakamamahal na presidente ng ating bayan. Oh. Kaya lang, pag nakaupo na naman ang mga Duterte, tigang na naman ang mga bulsa ng mga buaya dyan. Kaya ang susunod lang sa kanila ay yung talagang nagmamahal siguro sa bayan. Oo. Dito na tayo guys kukuha kung sino-sino sa kanila ang iuupo natin sa ating bayan. Ito ay magiging makasaysayang rally sa ating bayan guys. Pagkatatandaan nyo kung sino-sino ang makikisama sa ating Tatay Digong dyan na alam natin na kahit wala silang mahihita man ay kasi kung makikigrupo ka sa kalatatay, wala kang pag-asang malamnan ang iyong malaking bulsa. Ito ay dito ko masusukat guys na mahal talaga nila ang mga Duterte kaya sila dyan makikisama. O kaya sila magsusuporta sa ating tatay dahil talagang nakita nila talaga na naiiba talaga ang mga Duterte pagdating sa pagsisilbi sa bayan. Kaya dito tayo makakakita guys ng mga tunay na nagmamahal sa ating bayan. Ito ang ating pagkatatandaan. At ito naman is yung mga yung isa dyan na talagang mukhang mapapasobo at mukhang masusukat na kung saan talaga ang kanyang loyalty sa pamilya niya o sa mga Duterte. Diyan natin din siya masusukat kung ano ba talaga ang kanyang paninindigan sa kanyang buhay. Once na ito ay nag-absent, wala siya doon sa kabila at wala din siya sa Davao, ay ito na ang tandaan nyo guys. Para siya sa kanyang angkan. Dahil kung pumunta siya dyan sa Davao at hindi siya pumunta doon, ay dyan na natin masusukat ang kanyang katapatan talaga. Pero once na nag-absent siya sa dalawang rally na yan, o kaya ganito ang gawin, na pumunta siya doon at pumunta siya dito, parehas din niya ng absent. Once na nag-absent siya, mayroon siyang pinapanigan. Sa puso niya lang. Hindi niya ipapakita sa atin, di ba? At ganito naman ang gawin ni ating Inday, na pumunta siya doon at pumunta din siya sa Davao. Ganon din, hindi rin natin alam kung para saan din ba talaga ang ating Inday. Pero once na sa Davao lang siya pumunta at hindi siya pumunta doon sa isa, alam na natin 101% na sa atin na ng 101% ang ating mahal na Inday. Pag wala na siya doon sa kanilang samahan, at dyan na lang talaga sa Davao, dito tayo talaga, ay mapapalagay na talaga tayo guys. Hindi na tayo mag-aalayin-lin na palagi na lang nababahala sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating bayan. Diyan na natin mapanghahawakan ng tunay at 101% ang ating mahal na Inday. May laban tayo sa 2028 pag siya ay hindi dumalo doon at nandyan siya sa ating panig ngayon. Once na nandyan siya sa ating panig ngayon sa Davao, siya ay isang oposisyon, di ba? Magiging siyang isang oposisyon basta magiging siya oposisyon guys. Alam nyo na yun. Di ba? Yan ay mga pagkukuro-kuro ng inyong lulang madaldal. Guys, oo. Diyan natin masusukat ang dalawang babae na yan kung saan ba talaga papanig sila sa ating rallying naliliit na naman ang boses ng lola nyo guys. Sa dalawang rally na yan. Pag ganito ang mangyari, tandaan nyo ang sinabi ng lola nyo guys. Kung ang dalawang yan ay mag-absent, wala yan.
once na nag-absent, ang ibig sabihin yan ay wala silang pinapanigan kasi deep inside sa kanilang mga puso ay ayaw nilang, may mga ayaw silang masaktan. Di ibig sabihin, love nila ang dalawang panig na yan. O kaya, di ba? Pag gusto mong ayaw may magtampo sa'yo, wag ka na lang pupunta. Kasi para walang may magtampo. Ibig sabihin, meron ka pang pagmamahal doon sa ayaw mong magtampo sa'yo. Di ba? Meron ka pang care doon na ayaw mo silang magtampo, kaya di ka na lang pumunta. Di ba? Hindi, wala kang isang desisyon. Wala kang pinanigan kasi ayaw mong mag-decide. Nakakuha naman ng English ang lola nyo, guys. Kita, sabi ko naman sa inyo, may baon-baon naman ako kahit kunting English ang lola nyong bunga. May mga lumalabas-labas din sa aking maliit na utak dyan na mga baon-baon kong English, pakunti-kunti. Nga lang, meron na katigasan ang ating pagde-deliver ng bawat English ng lola nyong banat. Bakit ha? Bakit ako naging banat? At dyan na nga pala, pumunta na. At ito pa ang aking isa pang nakaka-excite ko, guys. At na-excite na nga ako, ay na-challenge pa paganahin at paglaruin na naman ang aking maliit na utak. Dahil, di ba noon, sabi nila, idol natin, Uli, hindi na sila pupunta kasi kagagaling lang nila dyan sa sa Davao. Pero ngayon, nandyan na naman sila. Di ba? Kasi nung napanood ko yung kanyang video is nasa airport na yata. Tapos, di ba, doon ako na naman. Nakapag-isip-isip ako tuloy bigla. Naku, mukhang malakihan rally ito. Kasi, di ba, sinabi na nga nila na hindi sila pupunta. Tapos biglang pumunta. Mukhang may naamoy ako tuloy, guys. Ang ilong ng lola nyo is malaki ang butas, kaya palaging nakakaamoy. Ang bibig, sa sobrang laki, nahagap nasasagap niya lahat ng hangin na dumadaan sa kanyang tabi-tabi. Nangyari sa atin? Kung ano-ano naman pinagsasabi ng lola nyo, guys. Ayan. Mukhang nahihilo na kayo sa lola nyo, guys. Ano nangyayari sa ating camera? Bakit tabingi na? Katulad na ng bibig ng lola nyo, tabingi. Tabingi ng ating camera, guys. Kung sumasakit ang ulo ng lola nyo. Mukhang ang baba kasi. Ganun, guys. Ay, sandali. Andyan na ang mga banateros talaga, guys. Dyan ako ay mukhang nakapag-isip-isip naman tuloy ang lola nyo. Talagang mukhang malakihang rally ito, guys. Magiging malakihang rally talaga. Kasi pumunta ang banateros, guys. Mukhang meron silang nalalaman na hindi natin alam. Kaya abangan natin mamaya, guys, kung ano ang mangyayari sa mukhang nagiging malakihang rally na yan, guys. At talagang ito ay tatatak sa ating mga isipan once na ang ating Inday ay pumanig at dyan lang siya pumunta sa Davao. Kapag ito ay hindi pumunta doon sa isang rally at sa Davao na lamang siya, ito ay tatatak sa ating mga puso't isipan na mas importante tayo sa ating Inday at tunay siyang nagmamahal sa bayan. Hindi sa kung sinong kaibigan lang dyan. Lang dyan. At kung hindi siya para sa kaibigan, kundi para sa ating mga kababayan at sa ating bayan. Kasi nung sumanib nga lang siya doon ang sabi ko, mas importante pala kay ating Inday ang kanyang kaibigan. Yon ang tumatak sa utak ng lola nyo. Ngayon niya mapapatunayan sa atin na siya ay nasa atin. Hindi siya para sa kanyang kaibigan. Ito ang masasabi ng lola nyong madaldal, guys. Thank you for watching. God bless you all. At yung mga malalapit lang naman dyan, ipakita nyo na ang suporta nyo, buong suporta nyo sa ating Tatay Digong. Kasi maging ang banateros ay kagagaling lang dyan, ay hindi sila nag-alintana ng kanilang pagod at puyat. Katatapos lang daw
ni Idol Coach Uli na mag-live daw tapos hindi na halos wala na talaga silang tulog guys, kaya ito ang naaamoy ko, mukhang magiging malakihang rally ito talaga guys ng ating mga banateros, ay ng ating mga baneta, ng ating mga kababayan dyan guys, kaya yung mga malapit lang naman dyan, kung ako nga lang nandyan na ako para makita ko si tatay at makapagpa-autograph at makapagpa-sign man lang sa aking mamahal na idol na Tatay Digong kong labo-labo. Ay, punta tayo sa labo-labo. Kasi ang love dito guys is labo-labo. Labo. Pag, naku Diyos ko, baka narinig tayo ng ating, sino kaya hindi labo-labo ng aking asawa dyan? Oh, kasi ang love dito guys, pag binigkas nila is labo. Kaya pag sinabi mong love is labo-labo. Mukhang ang sama ng tunog sa atin guys. Huwag na tayong magsalita ng ganyan, baka maintindihan tayo ng Tatay Digong nyo ditong taba is agawin sa atin ng cellphone, hindi na tayo makapagdaldal dito. Kasi sa kanya itong cellphone hiniram ko lang. Nagiging maliwanag na naman guys. Tingnan nyo ang wrinkles ng lulang nyo, nakikita nyo naman, nakikita na naman ang mga wrinkles ng lula nyo. Gusto kong itago ang aking kamay, ang lamig-lamig guys, naninigas na yung kamay ng lola yung nakahawak sa stand. Mamaya na ito, di na tayo makagalaw. Yung kamay natin, nanigas na dyan sa sobrang lamig. Nakagano na lang tayo. Nakagano na lang ang lola nyo. Makita nyo, pag nagsasalita ang lola nyo, nakaganyan na lang. Nanigas na yung kanyang kamay sa kakahawak ng kanyang stand. Sana naman napuntan siya. Alam nyo, minsan guys, napag-isip-isip ko kung bakit sila ay tahimik na tahimik kahit napakaraming mga kapalpakan sa ating panahon ngayon. Samantalang noong kay tatay is halos sila ang laman palagi ng kalsada dyan na nakakaabala sa mga traffic na nga, nakamas lalong nagkaka-traffic pa dahil palagi mayroon silang reklamo kay tatay. Ubusan na naman ng hangin ang lula nyo. Oh, tapos ngayon, nakakita ba kayo? Nakakita kayong mga laman dyan ng na ibagsak, sunugin, ibagsak. Kung ano-anong mga ibagsak dyan, may nakikita pa ba kayo? Oh, baka nawala lang alam ang lola nyo. May nakikita pa ba kayo dyan ng mga katulad nung time ni Tatay Digong na palagi na lang silang laman ng kalsada? Kaya ito ang nakakapagtaka talaga guys. Oh, ito ang napakalaking pinagtatakahan ng lola nyo kung bakit nawala ang oposisyon. Ng time ni tatay is halos lahat sila nandyan sa kalsada. Palagi silang may rally, kung ano-anong rallying hindi mo makaik-ikaan. Ngayon wala. Tingnan mo. Hindi wala nga dyan na banner na, ay wala nga dyan na mga, ano ba yon, yung mga ginagawa nilang parang mga, kung ano-anong mga, liit na naman ang boses ng lola nyo. Kung ano-anong mga pinagagawa nila sa imahe ng ating Tatay Digong na gumagawa sila ng kung ano-anong parang mga hindi mo na maintindihan tapos sinusunog nila. Tapos ngayon asaan? Kung kailan nasabi nyo yan is sobra-sobra ang kahirapan. Ano nangyayari sa ating bayan? Yun siguro. Kaya sila natatahimik is nagkakaisa sila. Ito pala ang ibig sabihin ng pagkakaisa. Yan lang ay mga kuro-kuro lang at mga opinion ng inyong Lolang Madaldal guys. God bless you all. Thank you for watching sa Lolang Madaldal. Mahal na mahal ko kayong lahat. Labo-labo.